Kalaban ni Mayor Vico Sotto todo paninira na. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahanga nating mayor po ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng Miyerkules, May 7. Pero bago natin pag-usapan yan ay countdown muna tayo for the incoming midterm election. So may 4 na araw na lang po tayo mga kaparokya at malalaman na po natin kung sino ang uupong opisyal sa bawat lungsod at mga senador sa darating na halalan. Sureball na po sa akin at number 1 si Senador Tito Sotto, Bonifacio Busita, Panfilo Lacson, Bongo, Rodante Marcoleta, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So yan ang sureball na iboboto ko sa darating na eleksyon. At pag-iisipan ko pa po ang 5 iba pa. Kayo mga kaparokya, sino ang sure top 3 ninyong senador? Paki-comment naman po sa comment section ng video ko na ito. By the way, bago tayo pumunta sa main topic po natin ay humiling ako na paki-subscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, ramdam na po ang init ng eleksyon sa Lungsod Pasig dahil kung ano-ano na po ang paninirang inilalabas ng kalaban against sa butihing mayor na si Mayor Vico Sotto patungkol nga po sa Pasig City Child's Hope General Hospital. So pakinggan po natin ang naging statement ng tumatakbong konsehal na si Ram Cruz. Saan po na nagsimula dito sa isang ordinance sa Ordinance number 49 sa 2022. Ito po yun. Kung saan sinasabi po ng konseho ng Pasig na ang Child's Hope, kung hospital natin pambata dito sa Kapasigan, kino-convert nila into a general hospital. So, ang naging problema po natin dito, maganda naman po yung pakay, di ba? Nakakatulong, talaga makakatulong kasi since nag-pandemic time, itong cancer ay naging COVID facility. Nagkaroon din ng pangangailangan talaga na magkaroon ng bagong ospital. At itong pangangailangan nito, nagkaroon din ng certification galing sa ating DOH. Ang sabi, nakangailangan ng Pasig City ng panibagong ospital para matugunan yung malaking pangangailangan ng ating lungsod pagdating sa mga problemang pangkalusugan. Yes, Speaker. Isang naging tugon po ng ating konseho ng Pasig, ang pamunuan ng Pasig, ito nga po, kung saan kino-convert nila ang Child's Hope Hospital into General Hospital. Ang nagiging problema naman po sa ngayon ay nagkaroon tayo since 2022 matapos nilang nag-i-issue itong ordinansa na to. Lumago yung bill natin ng PhilHealth kung saan lahat na nagkiklaim for PhilHealth benefits ay hindi binabayaran ng PhilHealth. Dahil dito, lumalabas na ang magbabayad nito ang pamahalang lungsod. Taong 2025 na tayo hanggang ngayon, ganito pa rin ang sistema. Lumalabas dito sa hawak-hawak natin dokumento, umaabot na ng halos 10 milyon ang hindi nababayaran ng PhilHealth. Ibig sabihin, ang nasasakripisyo dito ay pondo ng ating lungsod, kung saan hindi naman ho ito budgeted o wala sa ating annual budget. Ibig sabihin, meron po ditong negligence na nangyayari. Kasi unang-una, pinahintulutan ng ating lokal na pamahalaan na maging general hospital ito. Na kung saan masasabi natin, meron nga dahil nagkaroon sila ng isang ordinansa pero hindi nangangahulugan na binibigyan na sila ng otoridad ng ating DOH para mag-operate as a general hospital. Bilang patuloy po nito, sumulat ang DOH o ang PhilHealth na i-depenay. Ito yung isang dokumento natin na nagpapakita naka-attach ng Dr. Paulo Roman. So yun nga mga kaparokya, talagang painit na po ng painit ang labanan sa Lungsod Pasig dahil puro paninira na lang ang ginagawa ng kabilang panig laban sa butihing mayor na si Mayor Vico Sotto. At ayon sa nag-aakusa ay may anomalya daw di umano sa nasabing converted general hospital kung saan di daw inalaw or sinertify ng DOH ang hospital as general
Hospital. At ang pamahalang lungsod daw di umano ang magbabayad ng pagkakautang ng PhilHealth na umaabot po ng 10 milyon. Medyo malabo at magulo ang paliwanag ng nag-aakusa mga kaparokya. Wala na ba talagang paraan para talunin si Mayor Vico Sotto at puro paninira na lang po talaga ang ginagawa ng kalaban? Pero ayon naman po sa post ni Mayor Vico Sotto ay naglaan po sila ng 300 million para po sa conversion ng nasabing hospital. So kung may time po kayo ay pwede nyo pong puntahan ang post ni Mayor Vico Sotto regarding nga po dito. Dahil may link po doon na posted last July 8, 2024 na makikita at nakalagay po lahat ng pinagawa sa nasabing Children Hospital. Alam nyo mga kaparokya, nakakatawa lang dito sa sinabi ni Mayor Vico Sotto ay panay pa-preskon daw ang kalaban, samantala sa 6 na taon niya bilang mayor po ng Lungsod Pasig, ang pa-preskon na ginagawa niya lang po ay kapag invited daw po siya ng nasyonal na pamahalaan. At sino nga pala ang cute mayor? Yung nag-aakusa? Disagree ako dyan, Mayor, sa sinabi nyo. Kidding aside. Anyway, talagang painit na po ng painit ang labanan sa Lungsod Pasig at todo na ang paninirang ginagawa ng kalaban sa butihing Mayor. Dirty tactics, ika nga mga kaparokya. Kunwari taga-Pasig ako mga kaparokya, bakit ko paniniwalaan ang isang akusasyon na ang pakay lang ay manira ng kalaban? Bakit ngayon nila inilabas yan? Dahil ba sa halalan? At ako bilang hindi taga-Pasigueño ay nakikita ko po talaga na malaki po ang in-improve ng lungsod ng Pasig. Siguro para sa akin, kung may reklamo talaga si Ram Cruz or yung kalaban ni Mayor Vico Sotto, magsampa sila ng kaso against Mayor Vico Sotto para malaman ang katotohanan. Hindi puro paninira ang gawin nila. Lahat na lang may anomalya, Hospital, City Hall. Alam nyo ba mga parokya, magawa man po ang City Hall, hindi naman makikinabang dyan si Mayor Vico Sotto. 3 years na lang po ang ibubuno ni Mayor Vico Sotto if ever manalo siya. Ang time frame po ng City Hall project is within 2 years if I'm not mistaken. So 1 year lang kung sakali bubunuin ni Mayor Vico Sotto. Meaning bukod sa magbe-benefit nito ay ang mga Pasigueño, magbe-benefit din po nito ang mga susunod pa na mamumuno sa lungsod Pasig. Anyway, ulitin ko lang po para sa akin kung may anomalya talaga tulad ng pang-aakusa po nila. After election, magsampo po sila ng kaso regarding po dito sa mga akusasyon po nila para malaman talaga kung sino nagsasabi ng tama at sino talaga nagsisinungaling at namumulitika lang. Para managot naman talaga ang gumagawa ng hindi maganda. Mga parokya talagang gumagawa na lang po ng issue para makapanira kay Mayor Vico Sotto ang kalaban nito. Magkano nga kaya nakukuha ng mga naninira kay Mayor Vico Sotto? Disclaimer lang po mga parokya, hindi po ako taga-Pasig kaya hindi ko kilala ang Ram Cruz na yan. Bakla ba yan? Tumatakbo daw ng kapitan yan sa barangay Bangbang. Alam niyo na mga taga-Bangbang, ang taong mapanira, walang gagawang maganda yan. Again, vote straight, giting ng Pasig. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Thank you and God bless.